Umalis? Umigting ang panga ni Kevin, magkasalubong ang mga kilay na tiningnan ng mayordoma at iba pang mga katulong na nakatayo sa kanyang harapan. Hindi po nagpaalam, Sir Kevin, paliwanag ni Aling Lydia. Humugot lang malalim na hangin si Kevin. Palibhasa, laking squatter. Ines na binalingan niya si Mang Emil. Magpapahinga na ako? Nagkatiginan ang mga katulong. Tila uminit na ang ulo ng boss nila nang malamang wala si Ivana. Tanging dalaga lang din ang may kakayahang tapatan ang tumataas itong temperatura. Ngunit nasan nga ba ang dalaga? Hindi pa ho kayo kumakain? Ani Aling Lydia kasi hindi nito pinansin na nakahaing pagkain dito sa dining table. Nawalan na ako ng gana. Tumayo na si Kevin. Tila nilalamon siya ng di maipaliwanag na lungkot at pagkadismaya nang walang Ivana na excited na sumalubong at nangulit sa kanya. Umakit na si Kevin patungo sa silid. Bakit tila hungkag ang pakiramdam niya kapag wala ang presensya ni Ivana? Nakadama siya ng kakulangan sa buhay nang mapagmasdan ng sariling silid. Isa siyang bachelor CEO na may kani-kaniyang pamilya na ang mga kapatid maliban kay Sheena at ang pagkakaroon na makakasama sa habang buhay ang tanging kulang sa buhay niya. Pinagmasdan niya ang labas ng hardin mula sa glass window. Tila tuksong nakikita niya ang imahe ni Ivana. Ang magandang mukha nito, ang mapanukso at pilyang ngiti. Shit! Mura ng binata sa gitna ng pag-inom ng wine. Namimiss niya ang dalaga? Paano nga ba niya maikakaila? Dama niya na may puwang ito sa puso niya. Ngayon niya lang inamin sa sarili. Denial niya ang cellphone number ni Ivana ngunit out of coverage. Gusto niyang ihagis ang cellphone dahil sa inis. Sang lupalop na naman nagpunta ang babaeng yon. Umigting ang panga ng binata nang maisip ang posibilidad na bumalik na ito sa club. Hindi siya mapakali. Pakiramdam niya umiinit maging ang bunbunan niya dahil sa selos kapag naiisip na marahil hinahawakan na naman ng ibang lalaki ang dalaga. Mahihinang katok ang gumambala sa binata. Kasunod ay ang pagbukas nito, si Aling Lydia. Paumanhin, Sir Kev, nag-aalala lang ako. Inilapag nito sa side table ang dala nitong tray na may lamang pagkain. Tumango lang si Kevin, higit pa si Mordoma ang turing niya rito na tila pangalawa niya ng ina. Pinakamatagal na pinagkakatiwalaan ng kanilang pamilya. Aling Lydia? Humugot muna ng malalim na hangin si Kevin. Tinatansya ang damdamin ng kaharap. Nakabang naman to sa sasabihin niya. Kalimutan niyo na. Pagdakay saan ng binata. Ngumiti si Aling Lydia. Si Ivana ho ba? Natigilan si Kevin. Kilalang kilala na pala talaga siya nito. Iniwas niya ang paningin, muling tinanaw ang labas ng glass window. Baka nagka-emergency lang ho si Ivana, nakalimutan magpaalam. Napakatigas ng ulo, saad ng binata. Wala man lang alam sa Code of Ethics. Nanggigigil na opinyon ng utak niya. Kilala niyo naman si Ivana may sariling desisyon. Sariling desisyon? Hindi niyo man lang ba naisip na baka nag-aalala ko? Natigilan si Kevin, napabilis ang paglingon kay Aling Lydia. Nakita niya ang pagngiti ng mayordoma at saka binalik ang seryosong ekspresyon. Ang ibig kong sabihin, boss niya ako. Hindi naintindihan Ivana ang salitang respeto palibhasa galing sa... Naiwan niya ho ito. Iniabot ni Aling Lydia ang cellphone ni Ivana na si Kevin mismo ang bumili bilang kapalit ng sinira niyang cellphone nito. Napatitig dito si Kevin. Paanong nakalimutan to ng dalaga? Mamahalin ang cellphone na bilhin niya at nakita niya kung gaano to kasaya nang iabot niya to sa dalaga. Maliban sa vape niya, wala na ho siyang ibang dinala kaya marahil nagka-emergency lang. Paliwanag ni Aling Lydia. Naiwan ang cellphone pero yung cigar nito hindi nakalimutan. Ang tanga ni Ivana. Naiinis man pero kahit papano tila nakahinga siya na malawag. Marahil nga umuwi lang to sa apartment ng mga magulang. Kilala niya na ang pagkatao ng Kuya Oliver nito. Baka gumawa na naman ng atraso na tiyak aayusin na naman ni Ivana dahil utu-utu ito. Maraming salamat, Aling Lydia. Tumango ang mayordoma saka lumabas na ng silid. Inisang lagok naman ni Kevin ang laman ng wine glass. Bukas, pupuntahan niya si Ivana sa apartment ng mga magulang nito. Aniya sa sarili. Wala si Ivana sa apartment ng mga magulang nito at ayon sa pamilya hindi pa ito umuwi. Bumuntong hininga ang binata. Bakit nga ba niya pag-aaksehan ng panahon ang gaya ni Ivana? Ines na binilingan niya ang cellphone at direply ang messages ni Camille. Manila Hotel, babe. I'm waiting. Chat ni Camille. Mang Emil, Manila Hotel. Saad niya sa driver.
Pilit niyang binabaliwala si Ivana. Baka nga tamang ilang dating katrabaho nito sa club. Sumama sa kliyente nito dahil mukha itong pera. Ang basura mananatili nga namang basura. Bumangon ang galit niya para sa dalaga. Nilalamon siya ng matinding selos. Sinusumpa niya pagbabayaran niya sa Ivana sa dinaranas niyang pambabaliwala nito sa kanya. Makikita ng babaeng yun, aniya sa isip. Kumunot ang noon ni Kevin nang bumungad sa kanya ang ilang mga taga-media na nakaabang sa lobby ng hotel. Matamis na nakangiti si Camille habang papalapit sa kanya. Tila pinaghandaan din ng mga naroon ang pagdating niya. Nagtatakang tiningnan niya si Camille na nakalapit na at mabilis siyang hinalikan sa labi. Maagap namang nagkislapan ng mga kamera at tila inaasahan ang kanyang pagdating. Ano to, Camille? Tanong niya sa dalaga na nakahawak na mahigpit sa braso at giniya siya papasok ng hotel. Halos nagsalubong ang kiling ni Kevin. Kumpleto ang kanyang mga kapatid. Magkatabi ang kanyang mga magulang na nakangiti at nakatingin din sa kanila ni Camille. Si Sheila lang ang tila hindi natutuwa. Nagtatanong ang mga mata. Tiningnan ni Kevin si Camille. Surprise, sweetie! Naiinip na ako sa tagal mong mag-propose kaya ako na ang gagawa. Ani Camille sa malambing na tinig. Napapalakpakan pa ang mga nasa paligid. Ano? Well, doon din naman ang punta. Bakit pa natin patatagalin? Kaya kinausap ko na ang pamilya natin. Nakangiti nitong paliwanag. Muling nagpalakpakan ng mga taong nasa paligid. Naiiling na binalingan ni Kevin ang pamilya. Gusto niyang magprotesta ngunit mukhang napagandaan ni Camille ang lahat. Naroon din ang pamilya nito. Mataas ang respeto niya sa mga magulang ng dalaga at ayaw niya na mapahiya ito sa harap ng marami. Tiyak pag-uusapan sila at malalagay sa kahihiyan ang pamilya ni Camille kapag tinanggihan niya ito. Nilabas ni Camille ang engagement ring na ito rin mismo ang bumili. Naghiyawan ang lahat at tila kinikilig pa sa kanilang nasasaksihan nang iabot ito ni Camille kay Kevin upang isuot to sa dalaga. Muling nagkislapan ng mga kamera. Mabilis na pakalat sa social media na engaged na ang dalawa at ikakasal na. Dama ni Camille na napipilitan lang si Kevin, ngunit ano pa man nagbubunyi pa rin ang kanyang kalooban dahil alam niya nagtagumpay siya sa kanyang plano. Ang balita nabasa ni Ivana sa kanyang newsfeed. Nagkalat ang larawan ng magkasintahan. Marami ang natuwa at tila nagbunyi ang alta sosyedad sa kinabibilangan ng dalawa. Kung kailan naman, excited na siyang bumalik sa mansyon ng mga Martinez at ibalita na isa siyang mayaman, saka naman tila huli na ang lahat. Tila matalas na punyalang gumuhit sa dibdib ni Ivana. Bakit ang sakit? Nanubig ang mga mata ng dalaga. Ang lalaking pinapangarap niya dahil mayaman ay totoong minahal niya na. Hindi lang ang katawan nito ang nakuha ng binata, kundi maging ang kanyang puso. Miss Ivana? Untag ng abogado ng kanyang papa. Pinahid niyang luha at saka nginitian ito. Attorney, puapayag na ho ako mag-aral sa ibang bansa. Aniya sa matatag na desisyon? Mabuti, matutuwa ang senyor. Nakangiti nitong sagot. Ang pamamahala ng malawak na hasyenda, maging na ibang ari-arian ng kanyang ama, ay inilipat na sa kanyang pangalan. Ngunit kulang siya sa kaalaman. Pilit niya tong tinatanggihan sa kabila ng pangungumbinse ng ama. Ano namang alam niya sa pamamalakad nito? Nabuhay siya sa squatters area ng mahabang panahon. Sa club ang tanging alam niya magbenta ng panandaliang aliw. Ang mabuhay na parang prinsesa ay matagal na niyang pinapangarap. Ngunit malinaw na hindi pala magiging ganon kadali ang lahat. Pinahid niyang luha at humugot ng malalim na hangin. Kailangan niyang baguhin ang pagkatao niya. Pagkataong tinitiyak niyang pinanghihinayangan ng isang Kevin Martinez at hihigitan niya ang isang Camille Montefalcon. Isinusumpa niya sa sarili. Anong ginawa mo? Matiim na tinitigan ni Kevin si Camille na matamis na ngumiti. Sweetie, gusto ko na magpakasal. Malambing na sagot ni Camille. Dinikit nito ang punong dibdib sa braso ng binata, ngunit ayaw ni Kevin palayo. Camille, pinangungunahan mo ko. Nagtagis ang bagang ng binata. Nagpipigil na wag sumabog ang matinding inis. Inihatid niya to sa condo unit nito at pagkakataon niya ng sumbatan ito sa surprise proposal na ginawa ng dalaga. Pwes nakakainip. Mataray na namewang na si Camille. Naiiling na humugot ng malalim na hangin si Kevin. Beauty and brain.
Childish at spoiled brat si Camille. Noon pa man, hindi niya na nakikita ang sarili na gantong klaseng babaeng pakakasalan niya. Camille, may tamang panahon. Kung maagaw ka sa akin ng Ivana na yon, ha? Natigilan si Kevin, napabuntong hininga. Si Ivana? Si Ivana na hindi niya na alam kung saan lupalop na nagpunta. Camille, please shut up. Inis niyang asik sa dalaga. Iniwan niya na to na parang batang nagtatantrums. Bumalik ka, Kevin? Tili nito, pero wala nang panahon si Kevin. Naharapin ang kaartihan nito. Mas gusto niyang maglasing. Lahat ng to, Papa? Parang maiiyak na tinignan ni Ivana ang mataas na bungkos ng mga dokumento. Lumaki siyang matatag na babae pero tila kayang tibagin ang tatag niya ng santambak na kailangan niyang basahin at pag-aralan. Kailangan. Ilang taon mula ngayon, maiiwan sa iyo ang pamamahala ng mga negosyo ko. Hindi maaaring humarap ka sa board of directors ng isang mahinang babae, saad ni Don Silvestre. Huwag kang mag-iiwan sa iyo ng pamamahala sa mga negosyo ko. Kailangan ilang taon mula ngayon, maiiwan na sa iyo ang pamamahala nito. Pwede bang magbayad na lang para may mamahala? Hindi ko yata kaya, Papa. Hindi maaari, Miss Ivana. Kailangan personal mong pamahalaan maging ang hasyenda, paliwanag ng abogado ng Mondragon. Napaawang ang bibig ni Ivana. Tarakis, ang hirap palang maging mayaman. Kapag hindi mo tinutukan ang paghawak sa negosyo, maaari itong bumagsak. At kapag nangyari yon, daang pamilyang mawawalan ng trabaho at pinagkakakitaan. Sagot ng abogado. Napamaang si Ivana. Hindi pala maliit na responsibilidad ang iniaatang sa kanyang balikat ng kanyang ama. Tila gusto niya nang lang maging mahirap ulit. Parang sasabog ng ulo niya sa pag-iisip kung paano kakayanin ang pagiging heredera. Ivana, Iha, mahalin mo ang mga tauhan natin sa villa, maging lahat ng mga empleyado ng kumpanya. Kumunot ang noon ni Ivana. Akala niya dati kapag mayaman, matapobre lahat. Pero bakit hindi ganon ang kanyang papa? Maikli lang ang buhay, anak. Mahalaga ang buhay. Naantig ang puso ni Ivana nang makitang nangangilid ang luha ng ama. Nagugulat siya na hindi pala lahat ng mayaman mapang mata ng mahihirap. Sanay siyang nakakakita ng mga abusadong mayayaman. Sayang dahil alam niyang konting panahon na lang ilalagay niya dito sa mundo. Bihira ang gaya ng kanyang ama. Nakakalungkot lang isipin na hindi to kayang isalba ng pera nito mula sa sakit na cancer. Iha, tatandaan ko, Papa. Nginitian to ni Ivana. Ginagap ang palad ng ama. Gusto kong maging mabuti ka sa kanila. Tinanaw nito ang abalang mga manggagawa ng hasyenda. Maging matalino ka. Dapat may puso ka para sa kapwa at gamitin mong maiiwan kong yaman ng makabuluhan. Malalim nitong turan. Tumango si Ivana. Kung dati iniisip niya na kapag nagkamali siya ng sapi, travel goals ang unang niyang gagawin, hindi pala dapat. Sa maikling panahon, tinuro sa kanya ng kanyang ama ang tunay na kahalagahan ng buhay. White off-shoulder long gown, bodycon na may mahabang slit mula gitnang hita. Hakab at pinalutang ang magandang kurban ng katawan ng dalaga. Ang 3 pulgadang heels ng suot na sapatos ni Ivana ay dumagdag sa taas niyang 5'4" kaya tila siya tumangkad. Taas ang noo, aral ang bawat kilos. Naka-braided crown ang kulay gintong buhok na bumagay sa maamot magandang mukha ng dalaga. Ang makeup ni Ivana lalong nagpalutang ng kanyang kakaibang ganda. Tila prinsesang naglalakad pababa ng hagdan ang heredera ng Mondragon. Sa kanya nakatuon ang atensyon ng lahat. Ang pagbabalik ni Ivana mula ibang bansa ay naging kapanapanabik sa Villa Ivana. Matapos may lipat sa pangalan nito lahat ng kayamanan ni Don Silvestre na isalin din kay Ivana maging ang koneksyon at kapangyarihan ng pagiging isang maimpluwensyang Mondragon. Ang abalang mga manggagawa ng hasyenda tila pinagpahinga din dahil sa pagdating ng dalaga. Kinasabikan higit ng kanyang ama. Nagliwanag ang villa. Ang bulwagan ng mansyon pinakinang ng liwanag mula sa mga nagkalat na pailaw. At tila tumigil ang mundo ng villa. Ang heredera ay nakangiti. Nakatanaw sa bawat taong naroroon na sumaksi at dumalo sa welcome party na inihanda ng kanyang ama. Sino makapagsasabi sa likod ng kanyang maladyosang ganda ay dati siyang prostitute? Pinakikilala ko sa lahat ang unika-iha na Senyor Silvestre, si Senyorita Ivana Mondragon. Ang tinig ay nagmula kay Attorney Micael Alvarez.
isa sa mga abogado de Campanilla ng Mondragon. Nagpalakpakan ng lahat. Lumapit si Ivana sa nakaupong ama. Matapos sumalik sa kamay nito ay niyakap ng dalaga ang Don. Tuwid na nakatayo ang dalaga, pinagmamasdan ng paligid. Dama niya ang paghanga at respeto ng lahat na sa buong buhay niya, ngayon niya lang naranasan. Mga kilala at maimpluwensyang tao ang bisita ng kanyang papa. Formal siyang ipinakilala sa lahat at handa na siya. Mula sa ilang taong pag-aaral sa abroad, alam ni Ivana na handa na siya, handang-handa. Sa kanya nakatutok ang kamera ng ilang media reporter na nagbigay pahintulot na saksihan ng kanyang welcome party. Ang pagsulpot niya sa villa, naging kagulat-gulat sa mundo ng kanyang ama, maging ang ilang kapamilya ng Don ay nasorpresa. Kumunot ang noon ni Camille. Dumating ang anak ng kanyang tito Silvestre. Nagpa-party at hindi man lang siya inimbita. Tutok na tutok ang paningin niya sa screen ng telebisyon at nakatitig sa kanyang pinsan na nakangiti habang ini-interview ng isang reporter. Siya palang tinutukoy na anak ni Tito Sevi? Anang isip niya. Bakit tila pamilyar sa kanya? Ni hindi niya pa nga ito nakikita man lang. Ngayong ikaw na ang CEO ng inyong kumpanya, Miss Ivana, anong mga plano ninyo? May babaguhin ba kayo sa pamamalakad nito? Tanong ng isang reporter. Ngumiti si Ivana. Walang babaguhin, kundi pagpapatuloy ang maayos na pamamahala ng aking ama. Nagpalakpakan ng lahat. Matutuloy na ba ang pag-invest ng Mondragon sa Martinez Corporation? Tanong ng isa pang reporter. Hindi. Prangka at walang gatol na sagot ni Ivana. Alam niyang mapapanood ang kanyang interview. Plano niyang inisin si Kevin? Tila nabigla ang mga taong naroon. Bakit naman, Miss Ivana? Alam ng mga naroon na matagal nang may business proposal ang Martinez Corporation sa kanyang papa. Maraming kumpanya ng traveling agency sa bansa. Ba't kailangan silang piliin ng Mondragon? Natigagal ang lahat. Ang tapang ni Ivana ikinagigil ni Camille na kanina pa nanonood. I hate her! Tiri nito. Dahil kung siyang masusunod, mas gugustuhin niyang mag-invest at maging stockholder ng Martinez Corporation. Ang tanga kanyang pinsan. Mabilis niyang denial ang cellphone number ni Kevin. Camille, natutulog ako. Naiinis sa sagot ni Kevin. Pwes, gigising ang diwa mo kapag naparod mo ang interview ng anak ni Tito Silvestre Mondragon, saad ng dalaga. Ngunit naalala niya na ubod ng ganda ang pinsan niya kaya tila nakadama siya ng konting inis sa sarili. Bumangon si Kevin, nanood ng news sa telebisyon. Hinanap ang sinasabing interview sa heredera ng Mondragon. Ngunit natigilan ang binata, kumunot ang noo. Kilalang kilala niya ang babaeng kausap ng mga reporter. Ngunit imposible. Hindi maaaring si Ivana Villamor ang nakikita niya. At base sa kilos at galaw nito, napakalayo nito kay Ivana. Si Ivana na ilang taon na rin niyang hindi nakikita. Napatitig siya sa mukha nito sa screen. Walang mababakas na katangahan sa bawat pagsasalita at kilos nito. Hindi siya si Ivana. Ani niya sa sarili. Hindi siyang babaeng dahilan kung bakit hanggang ngayon ay nagdadahilan pa rin siya upang maiwasan ang pagpapakasal kay Camille. Humugot siya ng malalim na hangin. Sinandal ang likod sa headboard ng kama. Ang babaeng nasa screen ay edukada, bilyonarya.